Sa may cemetery. Chichi. Bye-bye. Chichi, anong nangyayari? Bakit? Nangyayari? Papakita ko po, good morning po sa lahat. Medyo ngayon lang ulit tagnong kahapon po mahangin. Hindi ako masyadong nakapag-video. So papakita ko pala tong mga ornamental plants ko na po. So ito po, nung naglakad-lakad kami nun sa dati naming bahay, inano ko lang yan, kumuha lang ako ng branch, tapos tinanim ko po, tapos nabuhay po siya, tapos ngayon tinanim ko na po siya sa lupa na po. So pero ang dami ko pong trinay sa mga roses ko, ay wala pong ganun, hindi po nangyari. Hindi ko po alam kung bakit ito. Nakagawa po ako ng tag dito butcher, gawa ng branch, pero ang tag nito ay tumubo siya, pero yung iba tuloy na ginawa ko hindi tumubo na po. Pero yung bougainvillea po mabilis nang patubuin kasi lahat po tong mga nasa paso, inano ko lang po yan, kinat ko lang yung mga branches niya at tumutubo po sila. So kung gusto niyo pong magparami ng bougainvillea, bilis lang po. So kailangan niyo lang po ng ng magandang lupa na po, tsaka wag masyadong tawag sa sun, direct sun na po, medyo malilim, mapapatubo nyo po siya. Tapos ano pa ba, ito, adik po ako sa kalamansi. Yan, mga buto lang yan na pinalaki ko. Yan, mga buto lang. Tingnan natin kung lalaki na po, kasi mahilig po ako sa, hindi pala kalamansi, sa lemon. I wish na meron akong kalamansi dito, but I don't have, no. So tingnan natin pag nalumaki siya. Tapos yung mga po yung oranges, bumili po kami ng 3 non 20 something, tas 30 euro, parang gano'n. Parang basta yung dalawa na 45 euro yung bayad natin. Ayun po sila, malapit sa doon sa may chicken na po. Pero yung orange ang liit niya pa. Tapos yung pomelo, ayun. Tingnan natin kung aasenso po sila na po, kasi medyo hindi sila mabilis patubuin na po. Dito po tayo sa kabilang side. Dito sa side ng kabilang bahay namin. Binibenta po yung bahay na to. Kabila. Bali, binili nila po. Tapos renovate nila po lahat. And after, binibenta po nila ng mahal. But wala pong bumibili. So magkakaroon po tayo ng bagong kapitbahay na po. So ayan po yung dito sa side. Ayan. Mahilig po ako sa tawag nito, vegetable, and at the same time sa sa ornamental na po. So medyo hectic ang umaga ko pag dilig-dilig ganon. Dito. Yan po yung string of roses at may dalawa pa doon. Maganda rin po yan sa halaman na po. Yan. Magandang halaman din po. Magandang ito po isa sa mga favorite ko. Yan. Tapos ito nilagyan ko dito sa lamok-lamok, pero malamok pa din. Yan. Ito sa Pilipinas, pwede bonsai na po, pwede nyo gawing bonsai. Lumalaki po siya. Tapos ang ganda niya pa po. So you can plant that sa Pilipinas, kasi laging magandang. Dito kasi pag winter, medyo na ayaw nilang nagfo-frost po sila pag sa labas, no. So ewan ko pong nung gagawin ko, kasi pag uwi namin ng Pilipinas, hindi ko po alam kung wala pong magdidilig, baka mamamatay yung mga halaman natin. So we'll see. Tapos dito naman may olive tree kami dito. Ito po yung front namin, no.
Nagtanim po ako ulit ng tawag nito, lemon dito na po. Pero yan, ano din po yan, buto. So, yan po yung front namin. Medyo may malaking tree. Pero yung tree po, dapat medyo malayo sa bahay niyo po, no? So, yung isa ngang yun, malapit sa garahe. Pero dito, 3 meters to 5 meters po kalayo yung ano po, yung tree na po. At least 3 meters kasi, siyempre, pag may bagyo na po, yung ugat niyan, may mga ugat po kasing madaming ugat na po. So, ayan. Isa natin, no? Kahit na hindi ko linagay sa rep, nagaganyan lang po siya. Pero hindi po siya nabubulok, no, pagka-organic na po. So, yan, ano po ako, papakbit na, ano lang, pakbit France. Kasi walang ganong sahog, puro kalabasa lang. Kasi dad gusto niyang patatas sila, mahilig sila sa patatas. Tapos, ito pala yung isang fruit na, yan, fig. Ewan ko anong tawag nito sa atin. Ngayon, tag-fig po dito sa lugar namin. Ngayon po yung season nito. So, ayan po siya, no? So, pag binuksan nyo po yan, kay Ma'am to paborito niya. Kung hindi ko masyado siyang favorite na po. Pero, masarap naman. Kaya lang, hindi ako sanay. Kumakain din ako. Ganyan po siya. Yan. Ganyan siya. Pwede nyo pong kainin yung balat, pero pwede rin hindi nyo kainin yung balat. Yan, fig. Nakabili po ako ng pata. Yung pata, first pata na po. So, pinakulaan muna natin. Parang ano po to, humba. Ang tawag ng mga Chinese. So, lalagay natin dyan. Tapos, medyo matagal-tagal po siyang lulutuin na po. So, bali, lilinisan nyo po pag pinakaluan nyo kasi syempre maraming sibo-sibo. Tapos linagyan ko siya ng bitis. pig ano po, no? Pig, what's that? Pig feet na po. Para parang maging may ano siya, collagen. Yan, maganda po sa collagen. At masarap kilkilin yan. Yan, si Dad. Yan, pagkain ni Dad, oh. Yan, ano lang natin to. Papakulaan lang natin yan. Maganda po napakulaan lang. Huwag biglaan na po. So, linagyan ko ng asukal para magkaroon siya ng konting kulay na po. Yung mga Chinese may nilalagay sila, pero tayo kasi more o natural tayo na po. So, baka natural din yung nilalagay nila. Siguro glucose or something para mapula. Pero din yung ano, yung tawag nito, yung tawag nito, mayroon din tayong isa pang natural na pampakulay. Kaya lang nakalimutan ko na lang yung pangalan. Basta ako konting asukal lang na pula para lang kapakaramalize ko lang yan. Tapos matagal na lalagyan natin ng ano po ng toyo. Yung toyo na dark soy sauce. Tingnan niyo po yung magiging kulay niya. Sasaluin nyo lang para yan. Ito, aprobado na to kasi parati ko itong niluluto eh. Ayan. Hirap lang patawin. At iba. Ako po yung ginagamit ko is apple cider na po. So, apple cider tayo. Lalagyan natin
Mamaya lalagyan natin ng bell pepper. Lalagyan natin ng isang buong sibuyas na may cloves. Cloves po maganda sa pampabango po siya ng karne. So, ayan. Mamaya po tayo ng bell peppers sa garden. Tapos, huwag muna natin lalagyan ng water na po. So, if needed, lalagyan natin ng water. But if not needed, hindi po natin. So, papaanohan lang natin yan. At magtutubig po yan. Storm. Ayan, yan po yung celery ng bagong pitas. Di ko na po na-film kasi umulan, medyo basa-basa sa labas. Lalagyan ko po yung batag yan. Oo. Lagi ko sinasabi celery ng bell pepper, no, para bumango na po. So, ayan na po siya. Ayan. Maganda po kung may iron, po kayo, no? Iron pot. Pero kung wala, maganda rin po yung palayok. Yun. So, lalagay natin dyan. At, mga linagay natin dyan ay, yan, lalagyan ko ng maanghang na sili. Para medyo kapit. Hindi naman masyadong madami na po. Tapos, lagyan natin ng laurel. Ano lang pong pakuluan yan. Hinay-hinay na pakuluan. Balik ta rin nyo po para yung mahulahok po yung lasa niyan sa, lalo na pag malaki. Mahulahok po yung lasa. Yan. Yan. Nalagyan natin. Yan. Kasi pampabango po siya. Yung bell pepper nakakapagpabango sa lahat ng mga pagkain na po, kahit yung chop suey, lahat ng mga lagi ko pong ginagamit siya. Kaya po nagtanim tayo ng madami. Kahapon po, nakapunta po kami sa mga binili namin doon sa Chinese store na po. So, nakabili po kami ng taro. Binili ko para itanim na po. Tingnan niyo po. Yan, kasi meron na siyang na siya, tumubo na siya. So, tatanim natin to. Lalagay natin sa, ewan ko kung sa paso ko ilalagay. O doon na mismo sa mga taro din natin na po. So, titingnan natin kung anong itsura niya na po. O, pwede natin kainin yung kanyang, ang akin kasi is to eat yung leaves niya na po. Yan po yung gusto ko kasi si Manay ay Bicolana, mahilig sa laing. Yan. Yan, titingnan natin. Punta tayo doon sa garden. Medyo maulan today, so doon natin itatanim kasama nitong mga kaibigan niya, no? Dalawang klase yan. Yan. Nabili ko sa flea market. So, pwede nating itanim dito. Lapit sa sili. Yan, dito. Ito natin. Kung anong mangyayari sa kanya. Tanim. Siguro pa ganito. Yan. Natin yung evolution. Diligan natin ng konti. Tingnan natin kung malaki siya, maputi, mapula. Mula ng konti, pero konti lang. Basa yung lupa. Nilagyan po natin ng kalabasa. Kasi ang dami po nating kalabasa. So, kailangan natin gamitin. Pero last time po nasarapan po sila, no? So, yan. Patatas, syempre, kasi mga French po ay mahilig sa patatas. So, yan na yung ating tumba na may kalabasa. So, yan talaga. Buha po ako ng banan planta. Yan po yung banan planta. Yan. Nung nasa St. Martin po kami, yung mga taga-Antilles ang tawag, no? Yan, sa Caribbean po mahilig sila sa ganyan. 4 years po kami doon kasi doon po yung na-destino si Frank. Ayan na yung lagyan ko ng sili. YouTube. Ayan.
Sarap sila, oh. Sarap, parang? Masarap. Sarap. So kan bilis. Ganda. Si Papi. Yan, si Papi. Karate Kid. Si Frank is tired with the ayan. Si Dad kasi every morning nag tai chi siya every day. It's like 30 minutes like that, 30 minutes pong gumaganyan siya. So ayan, movements para yung mga ano niya po, mga kaso-kasuan nyo ay maganda. So 87 na si Dad. So ayan, karate boy yan si Frank. Wow, it's very green. May problema yung yan. Kasi 'di ba inano namin siya, tinakpan namin to ulit. So, yan dilinisan niya ulit. Yan, nilinisan ni Frank ulit yung matrabaho po talaga yung tawag nito, yung pool. Yan yung dalawang manok, yung isa ay nangingitlog. Kaya lang tingnan niyo po, daming ipot talaga. Kahit 3 lang po yan. So, kailangan talagang araw-araw lilinisin na po. So, kapag madaming talagang medyo mahirap din kasi syempre daming ipot. Just kanina, nag-transplant ng mga plants na po. So, ang nangyari yung ganito po tinatanim ko kasi ang ganda niya po pagka lumalago, ang ganda ganyan niya po. So lalagay natin yan sa malaki at nagsusurvive po siya during winter, so hindi na siya kailangang ilagay pa sa loob ng bahay na po, na balak po kasi namin umuwi ng Pilipinas ng matagal-tagal. So marami pong mamamatay kasi syempre wala pong magdidilig, but yung pwede nating i-save po natin lalagay natin sa pots, nasa labas lang po sila. So titingnan natin yan, abangan yan. Tapos ito yung nabili kong pots, 4 na ganyan po, 15 euro na po. Yung old pottery po to na pinaglalagyan ng yung gaya sa atin, yung tawag po sa atin yung sa Bicol po, pag nagkatay ka tapos lalagay nyo, aasinan nyo na po, kailangan nyo ng pottery. Yan yung po yung pinaglalagyan nila ng mga isda na parang gaya sa atin na yung inaasinan na isda, parang ganon. So yun po yung use nila sa northeast ng France, kasi dito naman sa amin iba din yung lalagyan. So kanya-kanyang design din. Yan, dami pong balik po tayo dito sa garden. Dami pong bunga ulit ng kalabasa. Yan. Just doon ulit. Bali, on and all, 4 po yung malalaki. Tapos, ayan. Hindi pa siya ganun kalaki. Papalaki pa lang. Then, after, ang daming maliliit. Saan ba yun? May nakita kong maliliit. Maliliit. Where is it? Doon po sa kabila, madaming maliliit. Dito, maraming maliliit. Pero hindi ko alam kung lalaki pa sila na po. So, yan. Maliliit. Doon. Kasi may bulaklak na walang bunga. Parang lalaki. Yan. Tapos meron pang iba akong nakita, but I forgot where. Tingnan natin kung mabubuo yung mga yan na po. Pero yung yan. Sayote tuloy ngayon pa lang. So, hindi ko alam kung matutuloy sila, no? Anyway, that's gardening. Yan, so ito walang, yan, wala. Then after, yung iba may bunga na po.
Tapos yung mustasa, nag-ano na po, ayan. Tumutubo na, pero hindi ganun kadami. So, may mga tumubo ulit na, ano, ano tag nito, sitaw. Tingnan natin kung maganda yung magiging ano ng mustasa na po. So, dati po kasi agad nagmulaklak agad, no. So, hindi ko alam kung bakit ano yung ano noon. Pero sabi nila yung sa mga moon po yun, na-explain ko na yun dati. Natitingnan pagka yung ano po ng moon. So, may mga sumusunod po noon sa moon. Pero ako kasi hindi ko alam yung ganyan. So, hindi ko masyadong nasusunod na po. Kasi pagka may oras ako, tanim. Ayan, kumusta natin yung ano, yung dumadami na talaga yung bell pepper. Bell pepper lumalaki na po. Tingnan niyo po kung gaano kataba. Doon sa kabila hindi ganito kataba. Hindi ko alam kung bakit. Sa tingin ko kulang sa dilig. Yung bandang kay George, hindi po siya ganito. Yung parang may sakit yung halaman. Pero namumunga na sila. Pero ito talaga, ayan, yung isa talagang laki eh. Sa damukal ay tingnan niyo po kung gaano kalaki to. Laki niya talaga. Pero tingnan natin kung magre-red, no. Ayan. Kumuha na pa ako kasi hindi na kami bumibili, no. Yung green ginagamit na namin para ano naman, wag nang bibili kasi medyo mahal din yung bell pepper. 4 euro yung kilo niya or 3 euro and 50. So, gamitin yung bell pepper na po. Pag nag-adobo, pabango kasi siya. At, tas ito, pauwi na po sila Ma'am and Dad sa, this coming Friday morning. Atid po namin sila sa Montpellier. At meron po silang yung nagbabantay po ng bahay nila. Italian po yun. Mahilig po siya sa sili. So, yung mga red na, yung nagiging red na ngayon na sili, bibigay ko po sa kanya. So, ang gagawin natin, hindi natin gagamitin muna yung red. Tapos yung mga susunod na red, iipunin natin yung yung buto para yun po yung pantanim natin next year. So, sa sili ganun po yung ginawa ko sa siling na to. Then after yung siling yung siling pangsigang, galing po yun sa Pilipinas na po. So galing yung binili namin yun sa Arayat. Po yun talaga yung seeds na pampunla. Pero itong mga ibang seeds na ito, yung bell pepper, puro kitchen crops lang yan po, inipon ko, tapos binibilad ko po yan, tapos nilalagay ko sa lalagyan, at next year natin itatanim siya ulit para tingnan nyo naman po, ibig sabihin kahit kitchen seeds lang yan, tingnan nyo naman kung gaano kaganda na po. So hindi mo na pag nakabili na ka na ng isang pampunla, pwede namang pampunla muna kasi minsan mahal din po yung mga seeds, ha. Alam ko yung lalo na sa Pilipinas, yung pang siling pampunla, I think yung isang mag 240 din yata yun 240 pesos. So mahal din, di ba po? So kung pwede yung sariling punla, hindi naman po pang business, pang bahay lang naman, para makatipid po tayo, pwede naman yung ganon, yung ginagawa ko po, no? Yung gaya ng kamatis, ganon din po. Yung kamatis na yan, lang din po yan, seeds lang din po yan na pinatubo na po. So, kaya wala pong problemang sasabihin mo po ay walang pambili ng ng pampunla. Pwede po yung sa kitchen recuperation ng seeds na po. So, kalabasa ganun din po pwede. Ano pa yung sasabihin ko? Sapat din, pwede ring ipatubo yung mga sili na po pagka wala kayong masyadong space. Nasa Manila kayo. Dati po nakatira kami sa isang apartment sa Manila, but we have a small parang balcony na po. Pwede naman po kayong magtanim ng mga sili sa ganon. Sili or mga gusto nyo pong kainin, gaya ko. Tinatanim ko po yung gusto ko. Yung hindi ko po mabili dito, yun po yung tinatanim ko. Kaya hindi po ako nagtatanim ng mga salad na, kasi dito mura lang. 1 euro lang po yung salad. So, ba't naman ako magtatanim ng salad na ang dami-dami ko naman po mabibili. So, lahat pong tinatanim ko is yung mga namimiss kong gulay, no? Gaya ng okra, wala akong may mabibilhan pero ang mahal-mahal po ng kilo. So,
tinatanim ko po sila. Yun po yung ginagawa ko dito sa France. Pero siguro kung sa Pilipinas ako, kung may garden ako, siguro ang ganda. Ay, that's my dream. But unfortunately, my house is here in France, so ganyan talaga. Tapos tingnan nyo ito, nagpupula-pula na rin. So mamaya ko bigay natin kay Earl, naputol po. So ulitin ko, yan, mapupula na yan, kukunin natin at ibibigay natin yan kay Mr. Italian. Yan, nag-aalaga ng bahay nila, ma'am na yan dito. Ito yung iba, pabunga pa lang. So lininisan ko to. So, lininisan ko banda dito. So, talagang yung maintenance ng garden is, ano po, medyo madugo-dugo. But, makita mo naman yung, yung pag namumunga na. So, yan, mayroon tayong konting, yan, kukunin natin to, raspberry. So, masarap yung po, raspberry. Yung blueberry po, anti-cancer po yun, no? Bibili po ako ng puno, tatanim natin. Wala na. Sayang yung space na to, sana. Kaya lang, wala tayong magagawa. Kailangan namin ng tawag nito, barrier na plants na parang bakod. Kasi pag ito po, pag mahangin, baka matumba na tong barrier na yan. Yung kabila naman, wala po silang linagay na pangharang sa kanila, yung parang gaya kay George. Si George naglagay ng ganyan din. So, halos lahat naglalagay na po. So, sila hindi naglagay. So, kami naglagay. Ganun talaga. Wala ka magagawa. Kapitbahay na, you cannot choose your kapitbahay, di ba? Tapos, meron akong, dito, tawag nito. Meron pala akong tawag dito ay beet rub. Yan, tingnan natin kung pwede na siyang kainin. Yan, beets. Ganyan po yan. Yung daw niya pag, bago lang, nakakain na po. Ayan yung kangkong natin. Parang gumanda ulit kasi painit ulit ngayon. Umiinit. Siguro magkakaroon tayo ng medyo mainit na October. So medyo ma-enjoy pa rin natin ng siguro almost 1 month yung garden. Pero pag biglang lamig po yan, tingnan nyo po. Isang gabi lang na biglang lumamig, yung dahon po talagang patay agad. So that's yung problem namin dito pag taglamig na. Hindi ko alam kung paano ko iimbakin yung kangkong, no? So kailangan kong itry. Titingnan ko po kay Mr. Google kung paano natin yan maimbak. Kasi sayang, kasi wala na po. May mabibili naman, kaya lang medyo mahal. So, gusto ko sanang imbakin yung kangkong. Pwede ko sanang patuyun to gaya nung, nung laing. Pwede sana, pwede kaya. Tanong ko kay Kinky, kay Ma'am Insis. Tanong ko po dito ng, tanlad. Pero yung tanlad po, minsan namamatay po siya sa labas na po. Kaya lagi po akong may sapaso at linalagay ko sa terrace kasi minsan namamatay po siya. So, depende po sa disposition ng ng tanlad na po. So, nung sa limo, lagi po akong may tag nito, meron po ako laging nasa paso at linalagay ko po sa terrace. Pagka yung nasa ibang bansa po kayo na po. Tayo ng kangkong.
Ayan po yung nakuha natin. Siya bulaklak. So, yan.